Para alamin naman ang updates ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga daan at trapiko ngayon sa Metro Manila, makakausap po natin si MMDA General Manager Jojo Garcia. Good morning po, GM. Hi, good morning, Yusek Kraki. No? Good morning din po kay Secretary Martin to at sa lahat ng mga nagmamonitor po sa inyo. Opo, alam ko po kanina may breaking news kayo. Katulad na nabanggit nyo na nga po, sinabi ng kagustuhan po ng Metro Manila Mayors na talagang yung mga minor o mga bata wag muna pong lumabas. So paano po ang magiging koordinasyon ng ating mga local chief executive dito po sa PNP at si DILG kaugnay dito? Opo, no? Kasi alam naman po natin ang enforcement nasa LGUs yan. Ang maganda lang po, no? Nagpapasalamat kami kay Secretary Anyo sa suporta niya, no? Sa desisyon ng ating mga mayors. Kaya katulong din po ang mga PNP dyan, ano? Sa pagsita dito sa ating minimum health requirement, no? At ito namang naging decision po ng ating mga LGUs base po, no, sa opinion ng mga expert po, ang Philippine Pediatric Society sa pamumuno po ni Dr. Eusebio. Opo, hindi sa mga mall po to, sa lahat ng business establishment or mga establishmento, ano po. So ano naman po yung magiging konsiderasyon nitong ating mga economic managers, kasi sinasabi po ito po bang rekomendasyon ating Metro Manila mayors ay gusto po nila buong December na po ba or hanggang next year na po ito? Ano po, under, as long as naka-GCQ po tayo, yan po ang stand natin, ano, ng ating mga mayors. At actually, nakausap ko rin po si Secretary Anyo, Secretary Lopez, at si Secretary Duque. At alam naman po natin, may mga exemptions naman dyan, ano, doon sa 65 up and below 80, no? Pag ang lakad po nila, essentials, for example po, ang minor, magpapacheck up. Alam naman natin yung mga malls natin, may mga clinics sa loob yan, may mga dental clinic, i-allow naman po yan, ano. Kumbaga ang responsibilidad po talaga niyan sa ating ng mga kababayan, sa mga magulang po. Hindi naman po siguro gusto nilang ilagay sa kapahamakan or sa risk ng kanilang mga anak. So talagang kung ano po yung kailangan gawin na importante at essential po, pinapayagan naman po yan. Opo, maiba naman po ako, GM. Isa pa rin pong usapin ito, ano po, na pangungumusta po ng sitwasyon naman ng trapiko sa Metro Manila ngayong pagpasok po ng Disyembre. Alam naman po natin na talagang nakakaramdam na po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Tama po yan, ano, kung makikita natin yung volume talaga ng sasakyan ngayon na dumadami na, no, ang mga lumalabas. Pero kung i-compare po talaga natin yan last year, no, the same date at before COVID, mas masikip po ang traffic ko last year, no. Last year po, ang average natin nasa 7 to 9 kilometers per hour lang, pero ngayon po nasa 25 to 30 kilometers. Times 3 po ang bibilis niyan. Siguro, nakikita lang ng tao, rush hour po, no? Talaga yung umaga at hapon, sobrang volume. Unlike before, wala na pong rush hour sa EDSA, tuloy-tuloy at traffic. Pero ngayon po, pag mga patay na oras, 11, 12, or 1 p.m., maluwag man po at tumatakbo, no? Nako-compare lang talaga ng mga private motorists ang pagbagal talaga kasi nga nakikita nila yung ating busway, no, na tuloy-tuloy. At tayo naman po talaga ang pinaghalagaan natin ng DOTR, LTA, DPWH, na bigyan ng prioridad yung ating mga commuters, ano, na sila po ang mas nakakarami. Kung makikita po natin ngayon, ang biyahe po ng commuters natin from Monumento to Ayala, nasa 45 minutes lang, dati po more than 3 hours yan. At ang importante po rito, kaya natin pinabibilis ng mga commuters dahil yung mga bus po madaming sakayan, no? Siyempre, prone pa rin sa infection, sa COVID, may pandemya pa po tayo, hindi pa normal situation. Mas mabilis po ang biyahe nila, mas safe po yan, no? Hindi masyado magtatagal na nakakulong sa sasakyan. Yung ating mga private motorists, usually kasama niya, kasama sa bahay or kakilala, mas safe, mas kampante sila, no? Kaya talaga binibigyan natin ng priority yung mga commuters na mas nakakarami. Opo. GM, opo. GM, may pahabol lang pong tanong si Joseph Morong. Ano po, I hope naririnig niyo ako, GM. Ang tanong niya dito, ano na daw po yung final decision ng Metro, ng MCC and the IATF, bawal ang minors na gumala, 18 below. Bawal din ba sila sa simbang gabi?
Yes, definitely po, no? Bawal din po sa simbang gabi. Pero ang good news naman po, sa simbang gabi, in-adjust na po natin yung curfew, no? Ng 12 a.m. to 3 a.m. na lang para bigyan daan yung simbang gabi ng 3 a.m., no? Alam naman po natin, ang capacity ng simbahan is 30% lang. So, mas madaming mass misa po, mas madaming nasa servisyo, no? Ng mga churchgoers. So, 3 a.m. po, pwede na po mag-start ng simbang gabi, pero bawal pa rin po ang minor. Opo. GM, kasi nararamdaman nga po yung trapiko, ano po, mabigat na daloy ng trapiko. Next year niyo po ba balak ibalik yung number coding scheme? Kailan niyo po ito balak i-discuss with the Metro Manila mayors? Ano po yung mga factors na kailangan i-consider ukol dito? Okay, number one po, alam naman po talaga natin, hindi pa ganun ka-stable ang ating public transportation, hindi pa full capacity, no, because of physical distancing. Kaya talagang hindi po na natin na pinapatupad ang number coding. Pangalawa po, alam naman po natin, pagka nag-number coding na, napakarami ng hingi ng exemptions, ano, mga medical frontliners, mga medical workers, mga essential workers, no, na takot din na sa kayo na sumakay ng public transportation. Kaya hanggat hindi pa po normal ang ating situation, sinuspend po muna natin yan para at least yung ating mga kababayan po na iisang sasakyan, may nagagamit po sa pagbiyahe. Opo. GM, kunin ko na lamang po yung mensahe nyo sa ating publiko. Okay, ang mensahe lang po natin, of course, Christmas season ngayon, sabi nga ng mga mayors natin, yung mga commercial establishment, restaurants, madaling i-monitor yan kasi pag violate sila, pwede natin ipasara or pasuspend yan kanilang business license. Ang kailangan po tutukan natin yung mga household na, no? Yung mga mass gathering. Sana po maiwasan natin, lalong-lalo na sa NCR. Sa iba pong bayan, pwede po, probinsya, dahil NGCQ sila, no? Kontrolado nila ang numero nila. Pero dito po sa NCR, kung kaya nyo mag-celebrate ng kayo-kayo na lang po na nasa bahay nyo, huwag na kayo mag-imbita ng ibang taga-barangay o ibang taga-syudad, talagang sama-sama lang po kayo. Mas safe po yan, ano? We're expecting kasi by January, mababa ang Christmas season natin, baka magkaroon ng surge ng positive cases. Hopefully po, manageable. Kaya talagang kailangan tutukan po talaga natin yung mga household at mga private subdivision na hindi natin na monitor. Opo, maraming salamat po sa inyong panahon, GM Jojo Garcia ng MMDA. Ay, maraming salamat po, Yusek Lucky. Stay safe po, everyone. Thank you po.